At dahil Hump Day Wednesday ngayon, mga kapamilya at mga ka-vibes, syempre naman, it's time para tayo po ay magkaroon ng tsikahan na may kinalaman syempre sa mga awitin na madalas ginagamit natin ng mga background kung ano man yung nafe-feel natin sa buhay, 'di ba? Pwedeng sa konteksto ng pag-ibig, pagkakaibigan, mga pinagdadaanan, minsan pwede ring pamilya, 'di ba? O lahat pang ano yan, universal, ika nga nila. Syempre naman, hindi po mag-isa ang Beshi ng Bayan on a Wednesday afternoon dahil meron tayong makakasama. Syempre, he is from Star Music. O, taray. Hindi ko alam, mamaya alamin natin kung syempre under Star Music siya. Pero bilang maraming sangay may Star Pop, may mga ganon, di ba? May Lodi Records. Meron pa bang Lodi Records? Dati kasi yung mga songs namin kapag mga novelties sa Lodi Records under. Tapos may tertiary din, ganyan. Oo. So mamaya, kilalanin po na. Ay, actually, hindi mamaya. Ngayon na. Oo, itodo na natin ito. I-welcome na natin, syempre, nakilala natin siya mula sa The Voice Teens. Oo. Tapos, nag-Idol Philippines din siya. At syempre, may mga theater play din siyang kinabilangan. I-welcome po natin, Dre Sugay. Hello, Isang magandang afternoon sa inyong lahat, mga ka-vibes. Wow. This is Dre Sugay. Let's go. Taray, pang DJ din ha. Actually, one of my dreams din. So, Talaga? Yeah. Totoo. O sige nga, mag-intro ka nga. Kunyari, ikaw yung kapartner ko. Sige, syempre kasama rin po ang aking kapartner. Dito lang syempre sa Banana Crew, Dre. What is up, everybody? This is Dre. Welcome to the Banana Crew, mga ka-vibes. 92.3 favorite music. Let's go. Ayan, Taray. Bakit mo nagustuhan maging DJ? Actually, nag-start kasi siya back after ng The Voice Teen. So, nag-pandemic, 'di ba? So, what happened was walang gigs nung Correct. pandemic So, Totoo. nangyari, naisipan ko mag-stream. So, I used to live stream. Tapos doon ko na dinevelop yung singing skills ko, yung confidence and interacting with other people. Tapos doon ko na rin na-realize na what if parang radio yung setup ng Tama. stream ko. So yun yung hinabol kong vibes. And now parang hinahanap-hanap ko siya Kaya it's good that we're doing these radio shows din. Yes. Pero yung pagiging singer mo talaga, bata ka pa lang, kumakanta na. Kasi syempre, di ba, The Voice Teens, tapos nag-Idol Philippines, ganyan. Parang yung kwento mo nga nitong pandemic lang Pero yung growing up, may nag-train ba sa'yo para maging isang singer? Growing up, hindi ko siya sineryoso So, Talaga? yeah. So, what happened was, nung bata ako, yung pinakauna exposure ko, video yun yung isa sa mga naging bonding namin ng family ko. Back when I was 2 years old, mga kinakanta ko raw, sabi ng mom and dad ko, mga Earth, Wind and Fire, mga Michael Jackson. Pero hindi ko siya sineryoso. Earth, Wind and Fire, Dwayne, do you remember? Yun. 21st night Tsaka yun, of let's September. go Oo. tonight. Yeah, so, Oo. yun yung pinakauna exposure ko. Pero hindi ko siya sineryoso kasi syempre, bata, gusto ko maglaro noon. Mga medyo late ko na rin na-discover na music talaga yung passion ko. I think mga bandang 14 years old. Sa family, sa mommy or sa daddy, sino yung mas kumakanta? Yung dad ko. Yeah. Hindi naman siya nagbabanda before. Hindi naman. Sa video talaga. Sa karaoke talaga. Tayong mga Pilipino kasi talaga, 'di ba? Parang kahit sabi nga kahit sang eskinita ka na mapunta, kunyari pag piyesta, basta may karaoke, maraming magagaling kumanta talaga dito sa Pinas. Yung pinaka kaliblib-libliban, 'di ba, Day? Talagang parang maluloka ka. Ay, na-amaze yung mga international na mga foreigners. Kasi pagka ang Pinoy may hawak ng microphone, nagugulat talaga sila. Oo. Parang given na usually sa mga international. Oh, you're Filipino, so you know how to sing. Diba? Yes. Males naman kasi dahil hindi lahat hindi ako nakakanta, di ba? Parang tunog lata yung bunganga ko kasi, ganyan Oo, di ba? Pero in fairness, bakit ka sumali sa The Voice Teens? Actually, what happened? Na hindi dapat ako sasali. Kasi parang the impression kapag sumali ka kasi ng competition, dapat biritera ka. And I wasn't any of those. Talagang music, chill lang ako. Nagigitara lang ako, kumakanta lang ako habang nagigitara. And then my parents convinced me na what's the worst that could happen? Diba? And then I took that shot. Pero yung tinuk that shot. Pero yung sinubukan mo naman, yung nag-take risk ka naman sa pagsali, Yes. di ba? Parang antindi. Yes. Di ba yung maiikot? Paano na lang pag walang umikot? Tapos ilang taong ka that time? I was 16. Di ba yun yung Yeah. mga time na parang hindi natin matatanggap pa yung mga rejection. Parang kumbaga, it's a make it or break it for your career. Tsaka, Oo. tawag dito, first ever competition ko siyang sinalihan. Wala akong experience sa mga, yung
yung mga sa fiesta, ganun. Wala akong experience na ganung competition eh. All I had was jamming. Tapos, yung sobrang naging blessed ako na nakapasok ako ng audition. Sobrang blessed ko na inikutan ako ni Coach Apple noon. So, taray. yeah, talagang hindi ko in-expect na makakapasok ako in the first place. Kumbaga parang yung first pagsali mo, na-enjoy mo. Kaya dumire-diretso ka na sa next Idol Philippines naman. Yes. Ang galing, no? May mga ganun talaga na parang, sabi nga nila, kahit sa pageant world, di ba? Kapag first time mong sumali, parang magiging ano na siya, parte na siya ng katawan mo, Yeah. nahahanap-hanapin mo talaga. Yung mga dating natatakot, lahat ng mga pageant sinalihan na kasi yung parang yung experience, iba yung naidudulot. So, sino yung kabatch mo sa The Voice dati? So The Voice, yung mga grand winners sila, Kendra Aguirre. Oo. Yeah. Yes, correct. Tapos, ikaw na lang yung nagstay. Hindi naman. I wouldn't say na nag-stay kasi kabatch ko pa rin sila eh. Some of them went to Star Magic, some of them went to other record labels as well. Actually, one of them, TNT champion, Raven Umali. Taray, pati Yes. pala si Raven. Taray din ni Raven. Pandemic yan Yes. Si Raven ang nanalo ng pandemic sa TNT. Yes. Bongga. Sobrang Naging galing grand ni Raven. champion din si Raven. In fairness, talagang i-wait mo lang kung kailan yung kailan magsha-shine ang iyong bituin. Yung mga God's perfect timing. Correct. God's perfect timing. Sa Idol Philippines naman, syempre, ang pangmalakasan, sa una si Stephanie ang nanalo. Sa batch nyo, bale, sino? Si Kimo. Yes. Ayan. Ang bongga naman nun. Anong mga masasabi mo na naging learnings mo at naidulot sa'yo ng pagsali sa mga competition on national TV? I would say, syempre competition eh. So given na kailangan natin magpakitang gilas and magpa-impress. Pero at the end of the day, kailangan mapakita mo yung artistry mo eh. And para mapakita mo siya, kailangan maging authentic ka. Ay, correct. And yun yung skill kasi as singers, we are storytellers. Yes. Diba? And to Oh, be able to makayes tell naman that ako. story. Kala mo singer, di ba? Yes. Hindi, Kasi, kayo naman, din naman po as DJ eh. So we have as we a all have storyteller, stories to tell. yes. Totoo. And Pero para- hindi nga lang singer, di ba? Yes. Oo. And para makapag-tell tayo ng story effectively, we have to be authentic. Yes. Dapat yung nararamdaman mo talaga, yun Yes. talaga yun. So, ibig sabihin, kapag kumanta ka ng love songs, paano yun? Di ba siya, as bagets pa 16 ka nag-start. Ilan taong ka na ngayon? I'm 22 now. 22, Yes. o 'di ba 16 to 22. Pagdating sa pag-ibig, syempre kahit papaano 'di ba, may experience ka na rin naman na in Yes, love, yes. na broken hearted, Yes. yung mga ganyang eksena. So mas na-apply mo siya. Pero nung time na hindi pa, ano yung madalas anong kinanta mo sa The Voice? Maybe the Night nung Ben and Ben. Ay, maganda yan, maybe the net. Sa Idol. Sa Idol naman, yung pinakatumatak, Ikaw Lang, by Nobita. Ay. Yeah. Tapos pag kinakanta mo yan, anong hugot mo? Syempre 'di ba bagets ka pa. Well, hindi lang naman experiences ko eh. Kasi, syempre, I have my parents, I have my friends. Ay, Alam ko yung pala mga stories din kasi nila. So, parang panguhugutan ko yung experiences nila. Kasi, as part of their life, parang affected din ako by those experiences eh. May mga friends ako na broken-hearted. Oh. May mga friends ako na tuloy-tuloy yung love story nila up until now. 8-10 years, Diyos ko. And then I have my parents. Diba? Pwede rin pala nila. yun? Yes. Ang galing. Akala ko dapat sarili mo lang experience. Pwede rin pala pag kumakanta, galing sa kanilang experience. Tsaka may mga crush din naman ako noon. Yes. So like hindi naman ako like sobrang out of it when it comes to love. So marami lang din ako pinagbabasehan din. Totoo. O kaya sa pelikula. Mm, Di ba yun pwede din, rin yan sa yes. mga pelikula, ganyan. Oo. Tapos after that, napasok ka sa theater. So nangyari niyan, nung high school ako, besides sa nagigitara at kumakanta ako, sumali din ako sa theater club namin nung high school. Usong-uso. So dun din na-develop yung confidence ko and like acting skills and stuff and yung kapal ng mukha. Kasi yun talaga yung kailangan when you're in theater. din eh. Yes. Kapag nasa teatro ka, kailangan makapalang fest. Yes. Oo. So para rule yun sa theater like never say no. Diba? Parang yung yes rule. So to be able to to get that skill, nag-a-apply din siya sa ibang mga aspects ng buhay. And then after that, 6 years akong hindi umarte. And then after those 6 years, sinabihan ako sumali sa isang musical. Dinry ko naman siya. So doon ako napasok Tabing ng Ilog ba theater. to? Yes. Noong Yes. 2023. Ako na-ghost yan, di ba? Ikaw- oh, ikaw, yeah, Oo, yeah, nung yeah, press yeah. ko nyo. Yes, totoo. Sa may isang hotel. Hotel ba? Oo, may hotel dun sa... Hindi, rerun na ata yun. Nung rerun na Yung siguro. rerun, yung kasama sila Angie. Pero yung unang-una, di ba?
Anong una-una was, I think pandemic Sa na Dolphy Theater yun. Pero hindi yun masyadong natuloy ng bongga. Yeah, kasi nag-pandemic Parang sa na. Dolphy lang siya ginanap. Yes. Kasi parang, tatandaan ko na nandun pa yung, maraming mga nandoon na nawala dun sa rerun. Oo, Yung batch ko kasi 2023 na. So, yun yung Sa rerun ba, unang hindi ka rerun. nakasali? Yung rerun, may ibang musical na rin kasi ako. Anong ginagawa mo that time? Sa naman ako, ibang theater company naman. Pero from PETA din yung yung nagdidirect sa amin nun. So, while Tabing Ilog, the second rerun, 2025, 2024, ayan, 2024 yata, was ongoing. I was in another musical called Silver Lining Redux naman. Sorry. Yes. Ang Silver Lining, si Catriona na nagpauso niyan. Diba? Yung, we see the silver lining in the slums of Tondo, Manila. Diba? May ganun yun. Si Catriona yan, diba? Alright. So ngayon, ano mga pinagkakabisihan? So right now, I'm currently undergoing training under Star Hunt Academy. Ay, ito yung parang gagawa ng bagong P-pop group na Yes po. may babae, may lalaki. Yes po. Di ba sina Rain Selmar kasali dun sa Girls? Yes. Oo. So kasali kayo dun. Yes po. Kamusta yung training nyo? Ayun, I actually learned a lot kasi nangyari, yun palagi kong intro yun yung nangyari. So, hindi talaga ako sumasayaw like ever since. And then I got the opportunity to audition for yung Star Hunt Academy nga. So again, wala akong expectations kasi nga hindi ako sumasayaw. Nag-ready na lang din ako ng audition piece ko. And again, another blessing. Nakapasok ako sa bootcamp. So right now, I'm currently undergoing training. And natututo na akong Sumayaw? Yes, yes. Bongga. Pero di ba hindi pa sure yan kung kayo yung ilo-launch, kagaya nung sa sa Bini, di ba? Yes. Tsaka nung sa BGYO. Parang marami rin sila, tapos parang may elimination din atang nangyayari kapag Yes. hindi ka nag-grow or hindi ka nag-improve, ganyan. Sino mga kasabay mo pa na iba? Marami kami. Right now, we're like 10 members. Si Josh, di ba nandiyan? Josh Wesley, yes. Oo, yes, na nag-PBB. Sino pa bang mga nakikita kong... Mark Naninga. Yes. So, Yes. sino pa? Marami. Like, we're 10 members right now. And you guys can check out kung sino-sino kami sa Star Hunt Academy Instagram page. Yung support nyo naman kami guys Yes, sa TikTok din. i-check natin sila. Yeah, we do content din kasi. So like, talaga? check us out, para ma-witness nyo rin yung growth namin as trainees. Ang bongga niyan, dati kasi nasa bahay sila, parang naka-lock in. Kayo, naka-lock in kayo, hindi? Right now, hindi. Kasi I think nag-lock-in din kasi sila because it was pandemic. Yes. Oo. Opo. Tapos yung sa inyo, syempre, parang may schedule. Yes po. Anong ginagawa sa bukod sa dance, bukod sa voice, pati ba pagkain nyo, di ba dapat ganun, ang natatandaan ko sa Bini at saka sa BGYO, parang may nutritionist sila na dapat control, may weight. Parang portions po. Oo, ganun. may ganun. Right now, like Talaga? basically, portion naman siya. So palagi may karne, tapos may gulay. Tapos minsan may rice, minsan no rice. Depende sa gusto ni trainee. May ganun? Opo. Paano yun? Nasa kanya-kanyang bahay kayo. Baka mamaya nag-cheat kayo. Yung kunyari, nagpalit yun si Ano mama, na lang si naman mother. yun. Ganun. Ano naman na yung DJ? So parang discipline na yun. So parang nasa sa inyo na kung break nyo yung ganong regimen or hindi. Di ba, Dre, pag ganyan, may hindi ko alam kung kasi syempre nung lock-in for sure may allowance. So ngayon may allowance din yung ganyan na eksena. Ay, hindi ko po masabi. Sorry. Yung mga ganyan. Hindi kasi gusto ko malaman kasi syempre 'di ba, para marinig ng mga ka-vibes natin at mga kapamilya nating listeners na parang sometimes hindi nila nakikita yung effort nung mga taong yung mga taong nagti-training na parang bago nila nakuha, kunyari sumikat na kayo, ni-launch na kayo, ganyan, talagang tinilian na kayo. Pero hindi nila alam yung story na dati kaya wala kaming kinikita talagang in-achieve namin to dahil sa passion namin. 'Di ba? Yung mga Yes, ganong naman. eksena. Kasi natatandaan ko kahit sa mga nag-aartista hindi po lahat ng mga ganap ng mga celebrities ay bayad. Kumbaga may mga times po lalo na pag starting ka pa lang, na parang laging free lang. Kumbaga, ipinapakilala mo talaga yung sarili mo. Yes. Oo, ipinapakilala mo yung sarili mo kasi, syempre, di ba, sabi nga ni Vice Ganda, siya nga na Vice Ganda na eh. Nagpo-promote pa rin siya every December ng MMFF movie niya. Kailangan mo kasing ilapit sa tao kung ano yung bago sa'yo, yung bago mong ino-offer. Pero hindi nila alam, akala kasi nila pag celebrities, di ba, laging glitz and glamour, Oh, yeah. bayad, ganyan. Yung mga artista kaya na laging, kunyari baguhan ka, tapos nagtatanong ka agad na may TFU ba to, ganyan. Ang daming na-off sa totoo lang. Kasi syempre, kami nga pumapayag ng libre pag kunyari kaibigan namin o kaya kunyari kailangan for an event, ganyan. Pero syempre hindi lagi. Yeah. Lalo na kapag alam mong medyo may ka na, ganap. Medyo may ganap.
Di ba? Pag medyo may ganap ka na, totoo. Yeah. Yes. Pero all I can say is, like, marami kaming sinacrifice as trainees. Ayun, And we took oo. this risk kasi syempre we came into it not knowing na nothing is guaranteed. Kumbaga walang promise. Yes. So parang ano na yun eh. Yun na yung nag-humble sa amin. Na Yes. to always do our best no matter what. Totoo. Kasi at the end of the day, boot camp phase pa lang. So we're all trainees. Totoo. And we're all just trying to be better every day. Correct. Uy, di ba SB19, ayun, wag na tayong lumayo. O, SB19 nga eh. Di ba, ang tagal nila nag-training talaga na parang napapanood ko sa TikTok, yung mga chika nila Josh, nila Josh, Josh Cullen. Di ba, tara? It's been a job, yeah. Di ba? Yan nila Philip, 'di ba ganon. Na parang may mga kwento na dati daw halos wala nang makain, etc., na parang wala ang gustong makinig sa kanila hanggang sa ipinakilala nila yung grupo nila talaga. Ayun, 'di ba kita mo na pang international na rin ng SB19. Yeah. Kumbaga sila yung kings yung god of P-pop, 'di ba? Actually, Ganyan. kahit yung BGYO eh. Yes, Sobrang BGYO. humble ng BGYO, guys. Kasi kasabay namin sila sa training right now. Talaga? We're training in the same building. Wow. You know, so it just goes to say na progress never stops talaga. So sila yung parang kuya nyo. So sila as aces of P-pop nga. So parang ano eh, yung inspiration din namin eh kasi nakikita namin na nandiyan na sila eh. Like BGYO is BGYO. Oo. But at the end of the day, we're all still training in the same building. Kita mo na yung kasama namin yung BGYO, nag-promote sila ng Fresh. Dito nila ni-launch yung Fresh na song nila. Parang nung sinabi mo nag-training sila, gets ko naman na may training talaga, rehearsals. Pero yung alam mo yung parang mag-mentor sila sa inyo sa mga bago, 'di ba? Ang galing nun na bonggang-bongga ang BGYO sa part na 'yan. Yes. Tapos yung sa 10 na yun, hindi pa yan sure, no? Kung 10 kayo. Hindi pa. Depende. Pero we'll see. Depende, 'di ba? Kung talagang yung 10 wala silang halos maitapon o kaya yung maialis, We'll ganyan. see. Pero at the end of the day, we're all just doing our best. Actually, panalo na rin kayo. Sobra po. Diba? We're really blessed nga. Kung yeah. makapasok man or hindi, panalo pa rin. Kasi syempre, di ba, aminin naman natin, hindi biro yung i-train ka ng mga, nag-train sa mga BGYO, sa mga Bini, ganyan. Super grateful kami sa mga coaches namin kasi Oo. talagang they were very patient with us kasi a lot of us started zero talaga, especially sa dancing. Correct. And then even yung mga iba na hindi vocally strong, like nakakasabay na. So like everyone's just growing stronger and stronger. And then we have the coaches and everybody else at Star Hunt to thank for that. Taray. Pag ganyan, bawal kayong lumablep, di ba? Taray, Smosa. Hindi din syempre, di ba? Gusto ko malaman na ang edad mo, 22, gets. normal na pinag-uusapan, 'di ba, na nagkaka-crush. Actually 16 nga nagkaka-crush na, yung mga 14 nga, 'di ba, nagkaka-crush na, 'di ba? So paano 'yun? Well, yung idol culture din naman kasi like Bawal. not just in P-pop and K-pop. The best thing is wala talaga. Focus on your career. Yes, focus po talaga. Kasi tawag dito, you never know eh. Kasi when it comes to like love life, ang siguro nakikita nilang pattern dyan, kunwari magsaselo si girl. Kasi fan service eh. Yes. P-pop is a very very fan oriented eh. And you have to cater to like everyone's like idols eh. 'Di ba? Parang tinitingala ka. So parang ideal partner. Yan, that's the vision ng ideal na idol. And an ideal partner is single. Tama. Pero paano, syempre bilang, gets ko na yun yung tamang explanation, di ba? Tapos gets ko rin na talagang kasama yan sa disiplina na magpigil, ganyan and everything, di ba? Pero paano yun, hindi ka naman parang yung mga, may ina-admire, yung mga ganon. Parang ina-admire. Kunyari mga friends mo, kaya nakikita mo sa Instagram, ganyan. And personal na rin naman yun. Pero, di ba, parang nasa sayo na naman yun kung ipapursue mo siya or hindi. For me naman, personally. Like, Focus I na find lang. it better na focus lang talaga. Actually, totoo. Pag may jowa din talaga kasi, aminin naman natin, medyo masarap siya sa feeling na meron kang someone, merong may shoulder to cry on ka, ganyan. Pero end of the day, di ba, parang kapag minsan stress sa trabaho, tapos hindi ka Gets makapag-reply, naman, yeah. aawayin ka. Nakaka-relate. Charing. I mean, I feel like it's different kasi depende sa tao eh. You know, I'm not one to na mag-impose na dapat ganito sa lahat. You know, it's different for everyone. And if that guy or someone else like finds yung piece na mag-work siya ng kahit ganito yung work niya, may jowa siya. 'Di ba? Kahit nasa P-pop industry ka, may Totoo. jowa siya. Kasi times are changing na rin naman eh. Like Tama. even though na like this is the ideal idol. Mm-mm. You know, the point is to break the mold eh.
And that's what we're trying to do with all of these groups that we're forming right now. Correct. Uy, ang bongga. Tapos ito, may EP ka. Yes po. Galing, no? Nagtitrain ka as P-pop, tapos yung may EP ka rin. Nangyari, ano naman kasi Di ba yung iba ang ginagawa nila, parang habang nagtitrain ka, hindi ka muna pwedeng i-expose. gets. Di ba may mga ganon? Pero in fairness, at least ikaw, dahil ka star pop ka, di ba? Star pop po, yeah. Dahil sa star pop ka, hi Sir Rox, yes, Sir Sir Rox Rox. Santos, Sir Jonathan, Sir Roxy Liquigan, Hello po. hello, Miss Abby, yes. Ayan, so dahil P-pop ka, meron ka ring for now, as Dre Sugay na singer, may sarili kang EP. Yes. Ito ko naman kasing EP, last year ko pa siya nasulat. Talaga? Pero February 2026 siya Yes. totally ni-launch. Lahat-lahat, Yes. oo. So like a lot of these songs, may isa pa ngang song dyan 2024 pa yata. Ikaw din nagsusulat, no? Yes po. Sino nag-produce? Si Nico from The Nameless Kids, Nico Sabiniano. Nico Sabs, what's up? Galing. Yes. O tapos? So, ayun naman, parang nangyari, I took this opportunity. So, syempre, yung naging priority ko is yung training. And then, I try to refine yung mga sinulat ko pa. And then, pag may mga free time, nire-record namin ni Nico. And then, Nico is also a busy guy. You know? Support Nameless Kids, by the way. So, yung may mga gigs din siya. And then, he also produces other music kasi for other artists as well. So, nangyayari, minsan hindi nagsasalubong yung schedules namin. Kaya yun nangyari. Ngayon kami naka-release this February. Sabi mo Yes. nga, in God's perfect timing, Yes. diba? Sobrang timing nga kasi it's called Pagsuko, Pagsulong and it's about love. Tapos sa February, February siya na-release. So talagang timing nga talaga. Pagsuko, ibig sabihin, parang in layman's terms, parang bitaw. Yung Yes. parang tama na, Parang di ba? give up na. Give up na. Tapos yung pagsulong naman, parang go pa. Yes. Reach for your goal, ganon. Move forward pa. Move forward pa, Yes. ganyan. Ano yung pinaka-single mo? Pinaka-single I would say is Pag-ibig. Pag-ibig. O syempre, napakalawak ng pag-ibig. Ayan. Nung sinulat mo to, ano yung tumatakbo sa isipan mo? Parang yung tumatakbo In love ka ba that time? Hindi. Nangyari tawag dito. I flirted with the concept na decision ng buhay eh. Yun yung mga, we're formed by our decisions. And yung pag-pursue ng love is a decision in and of itself. And yung, actually, sige, simulan na natin. The first track is called Paglukso. Yung paglukso means like taking that leap of faith. Kasi marami sa atin. Like, takot tayong masaktan eh. So, parang worth it ba magmahal kung masasaktan ka lang? So, nangyari, you took that leap of faith and then you go to pag-ibig, doon na pumasok yung challenges. So, yung mga challenges, yung mga uncertainty, yung mga away, yung mga tampuhan. And then, doon ka na mapapaisip eh, susulong ba ako o susuko ako? So, yun yung pinaka naging central na concept kasi ni Pag-ibig. That's why yun yung masasabi ko is yung pinaka central na track ng EP na to. Ang taray no, pag nagmamatured ka talaga, may isip mo na parang ang pag-ibig ay hindi siya basta lang yung nakikita natin sa mga teleserye or sa pelikula na puro kilig-kilig, ganyan. Kumbaga, ang dami pala talaga. It's a roller coaster ride of emotion. Sabi nga sa lyrics, ang pag-ibig ay pagsubok. It's like parang hindi siya basta-basta eh. Hindi siya like lovey-dovey. Pero and naman kasi everything. kapag ka nalagpasan mo yung pagsubok dun sa pag-ibig na yun at nahanap mo yung someone na talagang, alam mo yun yung ipaparamdam sa'yo na vinavalue ka, Yes. ipaparamdam sa'yo na parang ikaw lang talaga hindi ka lolokohin. Kasi ngayon ang daming mga manloloko eh. Yup. Gigigil talaga ako eh. Yes. So, di ba, totoo, pag nalagpasan mo yun, parang alam mo yun, hayahay ang buhay. Di ba? Parang hirap na rin kasi nowadays eh, especially with social media. Parang ang accessible na kasi ng lahat. And that includes yung love, 'di ba? Or love as they as Saka they call dahil it nga sa social media, parang may brochure, no? Kung sino yung gusto mong, di ba? Yung parang kunyari, yung may jowa ka na, di ba? Swipe ka lang, ganyan. No? Usong-uso pa yung mga dating app. Naluloka talaga. Ako kasi hindi ako fan. Pero Same. ng dating app talaga, trinay ko, sinubukan ko talaga. Ang ending, ang reply sa akin, Kuring, napanood ako sa Pangako Sa'yo. Oo, ganon. Yes. Oo, totoo. Walang biro. DJ Jai, di ba yung ganyan? Oh my gosh. Mabati pa shoutout naman guys. Siyempre parang hindi pa na-recognize. Yes, hindi pang landi yung yung atake. Ending Ay. binura ko ganyan. Tapos sumunod sa abroad, pag may show ako abroad dati sa TFC, pagka pinapadala ko as host ganyan. Trinay ko na sabi ko, ay dito baka wala masyado mga Pinoy. Ganun pa rin, Kuring, pahula naman. Kalaw ka talaga, Ay. ti. Sabi ko, wag na nga, hindi
hindi siya para sa akin, ganun. So, pero yung iba ha, hindi ko naman sa, ini-invalidate kasi iba nahanap yung perfect nila, true love nila Yung dyan. swerte. Di ba may Grabe. swerte? Oh, ako kasi gusto ko talaga yung organic. Organic Wow! encounter! yeah. Organic encounter. Huwag kayong lolo-ko-loko. Ayan. O sige, anong favorite line mo dun sa pag-ibig? Yung ang pag-ibig ay isang pagsubok? Yeah, so the full line is, tawag dito, kay daming nakahadlang, daming nakaharang, ang pag-ibig ay pagsubok. Susulong ba? Susuko ba? Ay, ikaw din susulong ba, susuko? Ano Yeah. sa'yo? If given a chance, ano sa'yo? Ay, taray! Susulong! O, ikaw, Kyla, susulong. Ano? Susulong, susuko. Yay! Susulo. Tara, in fairness, dapat naman talaga. Aminin natin kahit na nasasaktan tayo, 'di ba? Parang minsan kailangan natin bilang tao yung ganong pakiramdam na alam mong binigay mo ang lahat, wala kang question sa sarili mo. Tapos kahit na masaktan ka, at least ikaw nag-try. Yes. Tapos dahil doon may learnings ka. Yes. Hala, tanghaling tapat. Sorry. Sakit. Kuwang red horse. Sorry. Ay, inuman! Hindi ka mag-iinom. Oo, di ba? Naku, eto na. 3:54. Meron kami dito nga Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Patak ng 5 p.m. to 6 p.m., yung countdown na yung pinapatugtog namin na kung saan may art card kasi na pinopost yung digital team namin. Tapos yung mga fans, binoboto nila. Okay. Kino-comment nila yung title ng song tsaka ng artist. I-promote mo na ngayon sa mga nakikinig. Live tayong napapakinggan sa 89.5 Davao del Norte, 101.9 FM Radio Davao, sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen, at sa 102.3 Bacolod. Siyempre sa Metro and Mega Manila, mga ka-vibes, Dre Sugay. Ayan, ito may camera ka rin dyan. And of course, sa radyo naririnig ka. Go! And what's up mga ka-vibes? This is Dre Sugay. Thank you for tuning in sa kung saan ka man nakikinig right now. Yan. So, this is Dre Sugay and listen to my newly released debut EP. It's called Pagsuko/Pagsulong. It's for everyone, guys. It's a huge story. It's for it's for the people na nagmahal, nasaktan, o kung hindi naman nasaktan, ay nakahanap ng pagpili. So, yun. Ano ganun sound effect? Ayun. So, it's for all stages of love. Listen to it and I hope na mahanap nyo yung story na para sa inyo. Yan taray naman. Iboto nyo yan siya sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Thank you, para guys. mapakinggan natin. Pero syempre, first and exclusive sa oras na 3:55, pakinggan na po natin ang Pag-ibig ni Dre Sugay. Banana Crew. Exclusive.